Malapit lang, Henry. Dumating ako para iligtas ka. Bilisan mo! Huwag mong hayaan silang makatakas. Opo, Gino. Henry, malapit na ang hukbo ng Caron. Magtago ka. Ikaw? Pilayang ka ng braso ko. Hindi na ako makakalaban. Kahit ano ang makita o marinig mo mamaya, huwag kang maingay. Doon. Sylvia. 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 Hindi. Sylvia? Sylvia, sumusumpa ako sa langit na pakakasalan kita, Sylvia. Bumuti na ang kutis mo, pero mahina pa rin ang braso mo, kahit na nakakita ka na ng maraming doktor. Si Gen, Nash ay nagpadala ng napakaraming regalo na wala ng espasyo dito. Oo nga. Balita ay magpo-propose na si Gen Nash. Malapit na siyang bumalik. Pumasok ka sa teritoryo ng kaaway para iligtas siya kalahating buwan na ang nakalipas. Pagkatapos kayong magpakasal, siguradong mamahalin ka ni Jen. Nash. Sylvia, hayaan mong ipakilala kita. Ito si Gloria Reed. Siya ang pakakasalan ko. Ano ang sinabi mo? Ang pangalan niya ay Gloria. Pag-ibig sa unang tingin ito. Para sa aming dalawa. Pakakasalan ko siya sa loob ng 3 araw. Seryoso ka ba? Pag-ibig sa unang tingin? Ano naman ako? Sylvia, hindi mo ba alam ang lugar mo? Paano ka makakapantay kay Gloria? Ikaw. Sumali ako sa hukbo noong 8 taong gulang at binantayan ko ang mga hangganan sa loob ng 10 taon. Ako ang pinakamahusay na babaeng general sa Dorsa. Siya? Sino siya? Alam ko. Si Gloria ay isang babae lamang na iniligtas ko mula sa larangan ng digmaan. Siya ay walang kwenta, pero iniligtas niya ang buhay ko. Iniligtas kita mula sa kaaway kalahating buwan ang nakalipas. Tinulungan mo nga ako noon. Pero huwag mong kalimutan na kung hindi dahil sa dugo mo, hindi nila tayo mahahanap. Kung hindi mo ako iniligtas, hindi ka sana nakatakas. Ano? Bukod pa, ikaw ay isang bilanggo ng digmaan sa base ng Caron sa loob ng 3 buong araw. Sa madaling salita, walang nakakaalam kung gaano kababuyan ang naranasan mo. Yung 3 araw na iyon. Anong nangyari? 1 taong nadungisan. Wala ka kundi isang babaeng nadungisan ngayon. Paano ka makapapasok sa pamilya Nash? Ang dignidad ko. Mapapahiya ako. Ang dignidad mo ba? Mas mahalaga kaysa sa ginawa ko para sa iyo? Siyempre, ako ang general ng Dorsa. Tanging isang malinis na babae tulad ni Gloria dito. Ang sapat para sa akin. Makinig ka. Ang pinakamagandang regalo ng isang babae ay ang kanyang kalinisang puri. Naabot mo ang ranggo na ito dahil sa mga nagawa ko sa larangan ng digmaan. Tama na. Mga nagawa mo? Paano mo nasabi iyan? Ang pagkadungis mo ay isang katotohanan na. Tigilan mo ang paggawa ng eksena dito. Kung gusto mo pa ring pakasalan ako, maaari pa ring iyon. Maaari mo akong pakasalan at maging alilang babae ko. Gusto mong ang pinakasikat na babaeng general ng Dorsa maging alilang babae mo? Tigilan mo na ang pagbanggit niyan. Nakaraan na iyon ngayon. Tingnan mo ang sarili mo. Ang kanang braso mo ay baldado. Hindi ka na makakalaban. Sa ngayon, ako na lang ang general ng Dorsa. At wala ka. Dahil may pinagsamahan tayo, pababayaan kitang magsilang ng aking mga anak pagkatapos mong maging alila ko sa kama. Hindi ka mag-iisa pagtanda mo. Ano? Ayaw, ha? Sige. Huwag kang magsisi sa bandang huli. Hindi lahat ay karapat-dapat na magsilang ng aking anak, alam mo? Huwag kang mag-alala, Gloria. Ang anak mo lang ang magiging lehitimong tagapagmana ko. Ang mga anak na isisilang niya ay magiging alipin lamang ng ating mga anak. Ikaw na walang utang na loob na buhong. Anong kapal ng mukha?
Wala kang karapatan. Magsalita dito. Sylvia, ganito mo ba sinasanay ang iyong alila? Anong ginagawa mo? Sino ka ba para pagalitan ang aking katulong? Kahit gaano pa karaming kahihiyan ang harapin ko, ang pagmamalaki sa ilalim ng baluti na ito ay hindi sa iyo upang yurakan. Hoy, Pinutol ko na ang lahat ng ugnayan sa pagitan natin. Mula ngayon, tayo ay mga estranghero. Tara na, Miss Levin. Hindi na tayo babalik sa maruming lugar na ito. sana hindi ka magsisi nito. Wala na akong nararamdaman para sa iyo. Walang pag-ibig, hinanakit, galit, o pagsisisi. Mangyaring maghintay po. Sabihin sa kanyang kamahalan na sumasang-ayon ako sa pampulitikang kasal. Papakasalan ko ang hari ng Caron. Pinigilan niya ang lason. Kamahalan, pumayag na si Miss Levin. Mabuti, ihanda ang dote. Pakakasalan ko si Gen, Levin, sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ngayong araw, ikaw na ang reyna ng Caron. Tingnan mo ang ating prosesyon. Kahit ang prosesyon ng kasal ng isang prinsesa ay hindi makakatalo dito. Sa wakas, bumubuti na ang buhay mo. Anong nangyayari? Siya ang buhong na si Henry. Ikakasal na ako ngayon. Umalis ka sa daan ko. Muntik ko nang makalimutan na ikakasal sila sa parehong araw. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Dumaan ka. Paano siya nangahas na maantala tayo? Wala yun. Ikakasal ako para sa kapayapaan ng ating bansa. Huwag mo nang makipagtalo sa kanya. Hayaan mo siya. Dumaan tayo sa tabi. Sylvia? Sylvia? Anong ginagawa mo? Inihanda mo ang iyong dote. Pinipilit mo ba akong pakasalan ka? Ang kapal ng mukha mo. Paano ka makapasok sa bahay ko bago ang aking lehitimong asawa? Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Hindi ba si Sylvia ay matalik na kaibigan ni Jen, Nash? Narinig ko na sakim siya sa karangalan at nahuli ng kaaway. Pagkatapos ay nilapastangan siya. Isinapuso ni Gen, Nash ang buhay niya para iligtas siya. Pinayagan pa niya itong manatili sa kanya at magkaanak sa kanya. Sobra na ang ginawa niya. Isa lang siyang alila sa kama, pero kumikilos siya na parabang siya ang asawa. Sobra na siya. Jen, Nash, ikaw ay kumilos nang may katigasan ng ulo at nahulog sa bitag ng kaaway. Bakit? Ako ang sinasabing tanga noong iniligtas ko tayo sa panganib? Kalokohan. Hindi ba't pinutol mo ang ugnayan natin? Bakit ka nagmamadali na maging alila ko sa kama ngayon? Sa loob ng mga taon, hindi ba ikaw ang humahabol sa akin at nagmamakaawa na pakasalan ka? Sylvia, walang ibang marunong maglaro ng soccer na kasing galing ko. Bigyan mo lang ako ng pansin, okay? Sylvia, ang mga lalaki sa akademya ay mga duwag na walang kwenta. Ako ay lalaki at malakas. Pakiusap, ako lang ang mahalin mo, okay? Poprotektahan kita. Sylvia, ang mga lalaki sa hukbo ay mga bruto.
May utak at lakas ako. Pakiusap. Pakasalan mo ako. Magiging mabuti ako sa'yo. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi kita pakakasalan ngayong araw. Sigurado ka ba? Ang dote na ikaw mismo ang kumuha ay inilagay mismo sa may pintuan ng aking manor. Bakit mo pa ito itinatanggi? Maniwala ka man o hindi, tumadaan lang ako. Makisuyo, tumabi ka. Sylvia, ikaw ang unang babaeng nakilala ko na nagbayad para sa sarili niyang dote. Talagang kahiya-hiya ka. Paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo ako pakakasalan. Sabi mo, sabihin mo sa akin. Sino ang pakakasalan mo? Sino pa ang maaari mong pakasalan? Sa anumang paraan, hindi ikaw. Sige na. Hayaan mong tanungin ko sila. Huwag mong kalimutan ito, Sylvia. Handa akong tanggapin kaalang-alang sa nakaraan. Kung hindi, may iba pa bang lalaki? Nagugustuhin ang sirang produkto tulad mo? Tingnan mo. Pakakasalan mo ba siya? Pakakasalan mo ba itong babaeng nadungisan? Mayroon bang tao rito na handang pakasalan siya? Magpakita ka at hayaan mo akong makita kang mabuti. Sino man. Nakikita mo ba ito? Tingnan mo mismo. Walang sino man dito ang kukunin ka bilang asawa. Kahit ang karensero at ang nightman ayaw ng sirang produkto tulad mo. Sino pa ang maaari mong pakasalan? Oh, alam ko. Gusto mong pakasalan ng isang lumpo tulad mo at manganak ng may kapansanang mga anak. Tama ba ako? Walang katuturan ang sinasabi mo. Si Miss Levin ay dalisay at banal. Siya ay ikakasal sa hari ng Caron. Ano? Pakakasalan ng hari ng Caron, dalisay at banal? Talaga? Tama. Si Miss Levin ang magiging reyna ng Caron. Pero ikaw ay isang walang utang na loob na scoundrel at scumbag. Pakiuhan ka. Mga gwardiya. Anong ginagawa mo? Turuan mo siya kung paano dapat kumilos ang isang alila. Miss Levin, iligtas mo ako. Hindi ba ikaw ang mataas at makapangyarihang Jen, Levin? Hindi ba ikaw ang pinakamahusay na mandirigma? Iligtas mo siya. Bakit hindi mo iligtas ang iyong mahalagang katulong? Hindi ko sana nawala ang kakayahan kong lumaban kung hindi dahil sa iyo. Wag, Miss Levin. Bitawan mo siya. Ang ingay. Patahimikin siya. Sampalin siya. Miss Levin, Wag, Talia. Bitawan mo si Talia. Siya ay kasama ko ng maraming taon. Lumaki rin siya kasama mo. Paano mo nagawa ito? Nakuha niya iyon dahil sa pagsisinungaling. Huwag kang magkamali, Sylvia. Ikaw ay sirang kalakal. Imposibleng ang isang maharlikang hari ay gustong pakasalan ka at gawin kang kanyang reyna. Bitawan mo si Talia. Sylvia, nakikiusap ka na ngayon. Ito ba ang paraan ng iyong pagmamakaawa, ha? Pakiusap, Henry, patawarin mo siya. Hindi siya nagsisinungaling. Itanong mo lang sa mga lalaki sa aking prosesyon. Ang aking kasal ay ipinag-utos ng kanyang kamahalan. Tara na, Sylvia. Saan ka kumuha ng napakaraming aktor? Sa tingin mo ba talaga maloloko mo ako? Binaliit kita. Gumawa ka ng ganitong paraan. Para lang talunin si Gloria. Siguro ginastos mo lahat ng pera. Na ibinigay ko sa iyo para dito. Hindi ako gumamit kahit isang sentimo ng pera mo dahil alam kong pinaghirapan mo ito. Binayaran ko ang mga supply militar mula sa sarili kong bulsa para sa iyo. Nagbayad ka. Dahil gusto mo talagang maging alila ko sa kama. Igagawad ko ang hiling mo ngayon. Tatanggapin ko ang dote na inihanda mo. Mga guwardiya, ipadala lahat sa aking mansyon. Umalis. Sige. Tigilan mo yan, Henry. Ang kanyang kamahalan mismo ang pumili ng lahat ng ito. Pinapayuhan kita na huwag mong hawakan ang mga ito. Kung hindi,
Hindi ka pa kakawalan ng kanyang kamahalan at ni Haring Noel? Hindi ako pakakawalan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba gustong-gusto mo akong pakasalan? Pinapagbigyan kita sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong dote. Bakit ang kanyang kamahalan at si Haring Noel ay hahabulin ako? Sasabihin ko ito ng isa pang beses. Papakasalan ko ang hari ng Karon at hindi ikaw. Sa tingin mo, Reyna ka na? Hindi mo alam kung kailan titigil, hindi ba? Gusto mo akong pakawalan ka? Sige. Lumuhod ka sa harap ng lahat at aminin mong hindi ka na birhen. Pagkatapos, pakakawalan kita. Buwisit ka. Mabuti. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kabuwisit ngayon. Lahat? Hindi aamin si Sylvia na hindi na siya birhen. Kailangan kong patunayan ito sa lahat dito. Gusto ba ninyong makita? Oo. Galing. Tara na. Hubaran ninyo siya. Tingnan natin kung birhen pa siya. Umalis ka. Hindi. Ang mga sundalong Karen ay nagsaya sa iyo, kaya bakit kami hindi? Ano ito? Sumpain ka. Ang gawaing ito ay hindi mula sa ating bansa. Ito ay ebidensya ng iyong pagtataksil. Hindi iyan totoo. Paano mo ito matatanggihan? Kaya pala madali kang pumasok sa teritoryo ng kalaban nang walang gaanong hirap at madali mo akong nailigtas. Nakikipagsabwatan ka sa kalaban. Hindi mo karapat-dapat ang titulo ng henyong estratehikong militar. Gaano ka kahiya-hiya? Tapat ako noong pumunta ako para iligtas ka? Sabi mo, hindi ako tanga. Iniligtas mo ako para magkaroon ako ng konsensya at pakasalan ka kahit na nadungisan ka na. Sigurado ako diyan. Ito ang patunay ng iyong pagtataksil. Tingnan mong mabuti. Ito ang pamana ng maharlikang pamilya ng Karon. Ang reyna lamang ng Karon ang karapat-dapat dito. Pagsisisihan mong kunin ang hindi sa iyo. Pagsisisi? Di wow. Mapapahamak ka, Sylvia. Kaya tumigil ka sa pagpapanggap. Walang saysay ang sinasabi mo. Binastos ka ng hukbo ng Karon sa loob ng 3 araw. Gugustuhin ba ng kanilang hari ang sirang gamit? Lahat? Ang general na ito ng Dorsa ay nagtaksil. At eto ang patunay. Kilala ko iyan. Galing iyan sa Karon. Kaya pala laging talo si General Nash sa labanan. Siya ay isang espiya para sa kalaban. Tingnan kung may itinatago pa siya. Dapat kong gawin ang lahat para protektahan ang ating bansa. Huhubaran at sisiyasatin kita ng lubusan. Walang marka ng pagkabirhen. Ikaw ay isang walang hiyang hamak. Tulad ng alam nating lahat, ang babaeng walang marka ng pagkabirhen ay nawala ang kanyang kalinisan. Ano pa ang gusto mong sabihin? Oh, Sylvia, ikaw ay higit pa sa isang patutot kaysa sa inaakala ko. General Nash ay hindi nanira sa kanya. Siya ay talagang isang maruming babae. Tingnan mo ang figura niya. Siya ay isang mang-aakit. Henry, tapos ka na bang mang-insulto sa akin? Pwede na ba akong umalis? Gusto mong umalis? Pwede ka. Yumuko ka ng 3 beses sa harap ni Gloria at pumayag na maging alipin ko sa kama. Kung hindi, ipapadala kita sa hukuman ng katarungan upang harapin ka, espiya ka. Kalimutan mo na, Henry. Maraming nanonood. Mamahiya ka kay Miss Levin. Umuwi na lang tayo. Pwede ko naman siyang harapin mamaya. Gloria, ikaw ay palaging mabait at maalalahanin sa iba. Ang hamak na ito ay halos pumasok sa aking manor bago ka dumating. Sinusubukan kanyang talunin. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Well, Miss Levin, dahil ipinipilit ni Henry, wala akong magagawa.
mangyaring yumuko ka sa harap ko. Narinig mo ba siya? Lumuhod ka kay Gloria kaagad. Ngayon na, Henry, sasabihin ko ng isang beses pa. Ako ang magiging reyna ng Caron. Kaya ba niyang tanggapin? Kung luluhod ako sa harap niya. kung sasabihin kong kaya niya. Lumuhod. Sylvia, traitor ka. Luhod ka ngayon. Ayaw ko. Luhod, naririnig mo ba ako? Imposible. Ikaw, Miss Laven, ikaw ang alipin sa kama. Ako ang lehitimong asawa. Maaga o huli, luluhod ka sa harap ko. Ako ang pinakamahusay na general ng Dorsa. Nawala na ang kakayahan kong lumaban, ngunit buo pa rin ang aking dangal. Walang paraan na luluhod ako sa harap ng isang ulila ng digmaan. Ako ang reyna ng Caron. Walang paraan na ako ay magiging isang alipin sa kama lamang sa isang makasarili at walang kwentang general. insolente. Dapat kang maparangalan na nasaktan ka para sa akin. Sa tingin ko hindi mo pinahahalagahan ang braso mong ito. Pipilayan ko ito. Para sa iyo ngayon. Hindi. Tatanungin kita ng isa pang beses. Luluhod ka ba o hindi? Mas gugustuhin ko pang mamatay. Mga bantay. Patay na ba siya? Karapat-dapat sa kanya iyon. Mahal, patay na siya. Iwanan mo na lang siya. Hindi mo naiintindihan, Gloria. Siya ay traidor sa ating bansa na hindi mapapatawad. Kailangan ko siyang ipadala sa hukuman ng katarungan at makita siyang pinapahirapan upang mabawasan ang aking puot sa kanya. Taraan na. Isama natin siya. Ngayon ang araw ng aking kasal. Ano itong ingay na ito? Ngayon ang araw ng kasal ko. Ano ang ingay na ito? Pagbati, Haring Noel. Bakit kayo pumunta sa aming bansa, kamahalan? Hindi ba ninyo alam na ikakasal ako ngayon? Kung maantala ninyo ako, parurusahan kayo. Hindi namin gagawin iyon. Wala akong ideya na ikakasal kayo ngayon. Hindi ko sinadyang maantala kayo. Bakit dalawang palangkwin? Nakakatawa ang kwento, kamahalan. Isang babaeng walang hiya ang naghanda ng sarili niyang dote para pakasalan ako. Sylvia, pasensya na at pinaghintay kita. Ngayon pang ang araw na ito ka ikakasal at nasa daan ka namin. Gusto mo bang mamatay? Pasensya na. Aalis na kami ngayon din. Umalis agad. Akala mo ba'y si Kamahalan mismo ang pumunta sa Dorsa? Ang babaeng pakakasalan niya ay napakaswerte. Nabalitaan ko na si Kamahalan ang nagpanggap na pakasalan siya. Talagang espesyal na trato. Sino siya? Kamahalan. Yan ang walang kahihiyang babae na binanggit ko kanina. Parang pamilyar ang palangkwin na ito. Itaas mo ang iyong ulo. Kamahalan. Huwag mong ipagpaliban ang iyong kasal dahil sa walang kwentang taong ito. Ginulo niya ang iyong kapayapaan. Ako na ang bahalang magparusa sa kanya sa iyong ngalan, kamahalan. Si Sylvia ay naghihintay pa rin sa akin. Huwag mong patagalin ang reyna. Hindi mo ba sinabi na ikaw ang reyna ng Caron? Bakit hindi ka nakilala ng kanyang kamahalan? Sinungaling ka.
Naging maawain ako upang hindi ka ilantad. Pwedeng mamatay ka ng 1,000 beses dahil nagpanggap kang reyna ng Caron. Hindi mo ba alam? Sylvia, ang patay ay hindi kayang lumaban. Ako lang ang pwedeng maging Mrs. Nash. Kamahalan, may isang nag-angkin na mayroon ng pamana ng Caron at na siya ang reyna. Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? Kamahalan, sabi ng hamak na ito na ang kuwintas na ito ay pamana ng mga Caron. Dapat mo siyang parusahan. Ang kwintas na ito. Kilala mo ba ang kuwintas na ito? Ang kwintas na ito ay tanda ng pagmamahal ko sa reyna. Paano nangyari ito? Bakit nasa kanya ang kwintas ni Haring Noel, maliban kung... Alam ko, kamahalan. Ninakaw niya ang kuwintas na iyon. Ano? Tama si Gloria. Hindi mo siya kilala, kamahalan. Para maging katulong ko sa kama, nagkabit siya ng isang malaking dote. Hindi ko maisip kung paano siya nakakuha ng ganoong karaming pera. Ngayong naiisip ko, tiyak na ninakaw niya lahat iyon. Kahit na may pinagsamahan tayo, hindi ako kakampi sa kanya. Siya ay nakagawa ng malaking kasalanan. Hindi ako kikilos dahil sa paboritismo at pakakawalan lang siya ng basta-basta. Ang kapal ng mukha niyang nakawin ng kuwintas ng kamahalan. Nahuli mo pa siya sa akto. Ano ang dapat nating gawin? Anong mabigat na parusa ang naghihintay sa kanya? Ang tapang ni Miss Levin na gawin ito. Ano ang apelyido niya? Levin, ang pangalan niya ay... Si Levin ito. Karaniwan itong apelyido sa ating bansa. Maraming tao ang may ganitong apelyido. May problema ba, kamahalan? Si Sylvia ang reyna ng Caron. Hindi sila mangahas na walang respeto sa kanya. Sige, kamahalan. Pautusan ko ang aking mga tauhan na turuan ng leksyon ang hamak na ito. Guardia. Bugbugin siya. Kamahalan, malapit na ang oras. Tara na. Hindi. Sandali, siya iyon. Sylvia, Bakit tumalikod si Haring Noel? Naiinis talaga siya. Sa ingay na ginawa niya. Kaya gusto niya siyang personal na harapin. Malamang magdaranas siya ng mas malala pa sa kamatayan sa kanyang mga kamay. Sylvia, sino ang gumawa nito sa iyo? Paano sila nangahas gawin ito sa aking reyna? Kamahalan, huwag kang magalit dahil sa hamak na iyan. Tinuruan siya ng leksyon ni General Nash. Ikaw ba? Ako nga. Sa totoo lang, kung gusto lang niya akong pakasalan, papakawalan ko na sana siya. Pero nagpakatapang siyang mag-claim na siya ang iyong reyna. Halatang hindi kanya iginalang sa pagpapanggap bilang reyna. Karapat dapat siya sa lahat ng pambubugbog na iyon. Bukod kay General Nash, sino pa ang humampas sa kanya? Ay, nako. Gagantimpalaan mo ba kaming lahat, kamahalan? Siyempre, naaalala ko ang mabuti at masasamang gawa. Sinaktan ko rin siya. Ibinaba ko ang ulo niya noong dumaan ka para manahimik siya para hindi ka maabala. Ako rin. Ang gulo ng damit niya dahil hinablot ko ito. Siya ay nilapastangan sa kampo sa loob ng 3 araw. Ang baho ng damit niya. Dinala ko ang dote niya. Itinali ko siya. At ako rin. Mabuti. Ito ay lampas sa inaasahan ko. Wala kaming masyadong ginawa. Si General Nash ang pinakamaraming naiambag. Gloria, Ibig mong sabihin na dapat akong magpasalamat at gantihan siya ng sagana? wag na po ninyong banggitin, kamahalan. Para sa reyna, pumayag kayong pumirma ng isang kasunduan ng 30 taon na walang pagsalakay sa amin. Bilang isang general ng Dorsa, tungkulin ko ang gawin ang aking makakaya para sa reyna. Tama iyan. Pagkatapos ng lahat, tiniyak niya ang kapayapaan sa pagitan ng ating mga bansa. Siya ay nararapat sa lahat ng papuri. Nagtataka lang ako,
Kung saang marangal na pamilya siya nagmula? Ang banal niyang babae. Iniisip ko kung tayo ay sapat na mapalad upang makita siya ngayon. Hindi mo pa ba nakilala ang aking reyna? Hindi mo pa ba nakikilala ang aking reyna? Kamahalan, bakit ninyo siya dinadala? Siya ang babaeng pakakasalan ko ngayon. Tanga! Hindi pa nakikilala ni Sylvia si King Noel. Bakit naman niya siya makikilala? Baka gusto siyang kunin ni King Noel bilang alila sa kama din. Mukhang si King Noel ay nagpapakasal sa dalawang babae. Pero hindi ba si Sylvia dapat ay alila sa kama ni Gen? Nash? Kamahalan, ang hamak na ito ay talagang maganda at mapangakit. Ngunit sa kanyang katayuan, hindi siya karapat-dapat maging katulong ng reyna man lang, hindi ba kayo? Napapahiya ang inyong reyna sa paggawa nito. Hindi lang si Henry, kahit si King Noel ay gusto siya. Hindi siya dapat magpakasal sa hari. Kamahalan, isang ordinaryong babae tulad ko ay walang magawa kundi tiisin ang kanyang pagpapakasal sa asawa ko. Ngunit kung malaman ito ng kamahalan, siya. Tama si Gloria, wala siyang kwenta kundi sirang gamit. Hindi siya karapat-dapat na pakasalan ka, kasabay ng reyna. Siya ay isang walang kwentang alila sa kama, samantalang ang kamahalan ay ang maringal na reyna. Pag-isipan ninyo ito, kamahalan. Tama kayo. Dapat ko nga ilagay ang aking sarili sa posisyon ng reyna. Kamahalan, bakit ninyo sinaktan ang asawa ko? At ikaw? Ano ang mali ko, kamahalan? Nagkakamali kayo, bakit ninyo ito ginagawa? Ninakaw niya ang kwintas ninyo at ininsulto ang inyong reyna. Pinarusahan namin siya, hindi ninyo kami pinasalamatan kundi ginantihan ng karahasan. Pasalamatan, buksan ninyo ang inyong mga mata at tingnan. Si Sylvia Levine ang aking reyna. Sylvia, dumating ako ng huli. Pasensya na at kailangan mong magdusa. Si Sylvia ay ang reyna ng Caron. Hindi ito totoo. Isang hamak lang siya na gustong-gusto akong pakasalan. Paano siya magiging reyna? Sinasabi mo bang ang dote na inihanda ko ay para sa iyo? Bakit gagawin ni Haring Noel ang paghahanda ng dote para kay Sylvia? Kamahalan, isang hindi pagkakaintindihan ito. Binugbog mo ng husto ang aking reyna. Gayunpaman, itinanggi mo ito. May gusto ka bang mamatay? Kamahalan, pakiusap ipagtanggol ang karangalan ni Miss Levin. Sabihin mo sa akin kung paano si Sylvia nagdusa sa kanilang mga kamay ngayon. Oo, kamahalan. Si Miss Levin ay nakaupo sa palangkin at papunta sa iyo. Hindi namin pinayagan ang pagkaantala ng aming paglalakbay. Ngunit bigla silang sumugod at inakusahan si Miss Levin ng kawalang hiyaan. At gusto maging bedmaid ni Jen. Nash, inubaran pa nila siya sa publiko at pinagtawanan siya. Sabi nila, Sabi nila. Sige, gusto kong marinig ito. sabi nila sira na siya. Magaling. Ang galing-galing. Ininsulto mo ang aking reyna sa publiko. Sabihin mo sa akin kung paano mo gustong mamatay. Pasensya na, kamahalan. Hindi ako ang may kasalanan nito. Hindi niya inihayag na siya ang reyna. Nagsisinungaling ka. Si Miss Levin ay paulit-ulit na sinasabi sa iyo iyan. Pero nagkunwari kang hindi narinig at ipinilit mong nagsisinungaling siya. Jen, Nash, totoo ba ang sinabi niya? Kamahalan. Yaong babaeng iyon. Ibig kong sabihin, ang reyna at ako, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, hayaan mong magpaliwanag ako. Kamahalan, pakinggan mo ako. Si Sylvia ay kahihiyan ng Dorsa. Hindi siya karapat-dapat sa iyo, kahit na ano. Iminumungkahi mo ba na dapat kitang pasalamatan sa pagpapakita sa akin ng kanyang tunay na pagkatao? Lahat ng sinabi ko ay totoo. Alam ni Jen. Nash ang kanyang tunay na pagkatao. Nakikita ko yan. Nash, sa harap ng lahat dito, sabihin mo sa akin kung paano ang aking reyna naging kahihiya ng Dorsa. Kung hindi mo sasabihin,
Ipapapatay kita. Bilisan mo at sabihin mo na. Huwag mo nang isipin ang dignidad niya. Kung hindi ka magsasalita, ako na ang magsasabi. Kamahalan, si Sylvia ay sakim sa karangalan at hindi pinansin ang payo ni Henry. Nahuli siya ng hukbo ng Caron. Alam ng lahat ito. Kung hindi siya iniligtas ni Henry, siguradong namatay siya roon. Tama ba ako? Lahat? Oo, totoo yan. Aaminin ko na hindi namin dapat saktan siya kanina. Ngunit bilang general ng Dorsa, siya ay walang silbi at walang naiambag. Kamahalan, huwag kang magpaloko sa kanya. Henry Nash, totoo ba iyan? Magsalita ka, mahal. Hindi ka magsasalita? Ako na ang magsasalita para sa iyo. Ano, may dagdag pa ba dito? Nagsinungaling ba si Jen? Nash sa atin? Kalahating buwan na ang nakalipas. Ang nag-utos ng night raid ay hindi ako, kundi ikaw, Henry Nash. Huwag kang magulo, Henry. Ang mga Caron ay malakas sa labanan. Mapanlin lang ang kanilang hari. Ang night raid ay pagpapakamatay. Kitid ang pananaw. Walang alam sa taktika. Ito ay bihirang pagkakataon. Pagkatapos kong patunayan ang sarili ko sa labanan, dadalhin ko siya sa masiglang Dorton. Siya? Sino? Ako ang namamahala dito. At sabi ko, lalaban tayo. Ihatid ang aking mga utos. Abala ka sa pag-iisip kay Gloria at minadali mong tapusin ang laban, hindi ba? Inaamin mo ba? Oo, totoo. Inako mo lahat ng kredito para sa laban na iyon at isinisi mo lahat sa akin. Ang sakim sa karangalan ay ikaw. Inaamin mo ba? Oh, Muntik kang mamatay sa labanan, pero nagkunwari kang isang mesyanikong Diyos ng digmaan. Inaamin mo ba? inaamin ko. Lahat ng iyon. Ako ang kahihiyan ng Dorsa, hindi ikaw. Gayunpaman, hindi naman mas maganda ang sitwasyon mo. Isang bagay na siya ay walang utang na loob. Pero nilait pa niya ang kanyang tagapagligtas sa publiko. Napakawalang hiya. Mapagkunwari. Tunay nga. Ako ay mapagkunwari at isa ring pusong dalawang timer. Pero ikaw, Sylvia, nakita ng lahat na wala na ang tanda ng iyong pagkabirhen. Ikaw ay si Rana. Kukunin ba ng hari ng Caron ang si Rana tulad mo bilang kanyang reyna? Seryoso, Sylvia. Haring Noel ay hindi gugustuhin ang isang babaeng nadungisan. Ikaw at ang iyong dote ay akin pa rin. Tama yan. Ang kalinisan ng babae ay lahat. Sa Dorsa, ang mawalan ng pagkabirhen ay malaking bagay. Kung ako ang nasa sitwasyon, mas gugustuhin ko pang patayin ang sarili ko. Tama si Gen. Nash, Tiyak na walang alam si Haring Noel. Walang lalaking gugustuhin ang sirang paninda. Nakita ng lahat dito iyon. Wala na ang tanda ng iyong pagkabirhen. Iyan ang patunay na ikaw ay sirang paninda. Mahal na hari, huwag kang magpaloko sa walang hiyang taong ito. Tama na. Mahal na hari, ito ang totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Maaari mong tanungin sila. Haring Noel, ikaw ang hari ng isang bansa. Ang iyong dangal ang sinisikap kong pangalagaan. Kung kukunin mo itong maruming babae bilang iyong reyna, hindi ka ba tatawanan ng iyong mga nasasakupan? Mangyaring pag-isipan mong mabuti. Kung gayon, paano sa tingin mo dapat kong harapin ang aking reyna? Sa palagay ko, dapat mo siyang hiwalayan agad. Hiwalayan siya? O, hiwalayan. Ang pagpapakasal sa isang babae na alam ng lahat ay nawalan na ng kanyang pagkabirhen ay nagdudulot ng hindi maisip na kahihiyan sa sinumang buhay na lalaki. Totoo ba iyan? Siyempre, kamahalan. Ang ating mga bansa ay naging magkakaalyado na. Paano ko matitiis na hayaang ikaw dumanas ng kahihiyan? Di ba? Patuloy mong sinisira ang karangalan ng reyna. Gusto mo bang sabihin sa lahat kung paano nawalan ng pagkabirhen si Sylvia? Kamahalan, hindi ko siya sinisiraan. Noong iniligtas niya ako, siya ay kinaladkad papunta sa kampo ng Caron sa loob ng 3 buong araw. Imposibleng birhen pa rin siya. Ang nawawalang marka ng kanyang pagkabirhen ang pinakamabigat na patunay. Kamahalan, ang iyong karangalan ay kumakatawan sa karangalan ng maharlikang pamilya ng Caron. Ang lahat dito, dapat bang hiwalayan ni Haring Noel ang babaeng ito? Tama na. Alam ko ang katotohanan na nawala ang kanyang marka ng pagkabirhen. Alam mo, Kung sasabihin ko, mas mabuti. Henry, malapit na ang hukbo ng Caron. Magtago ka. ikaw? Pilayang ka ng braso ko.
hindi na ako makakalaban. Kahit anuman ang makita o marinig mo mamaya, huwag kang gagawa ng ingay. Sylvia, Sylvia. Ano pa ang sasabihin mo? Alam ng lahat na ginahasa ka ng hukbo ng Charon. Kahit anong tanggi mo, basura ka pa rin. Makinig ka. Hindi ako ginalaw ng mga sundalo ng Karen. Ano? Henry, labis mong pinapahalagahan ang aking kalinisan. Eddie, sabihin ko sa iyo ang totoong nangyari. Ano ang ginagawa mo? Kay, kalihim general, ang kanyang kamahalan ay naapektuhan ng gamot sa pagnanasa. Tigilan mo yung kalokohan. Ikaw na, gamutin mo ang ating hari. Hinila niya ako sa tolda. Nang gabing iyon, nalason ang kanyang kamahalan. Nagkataon, ako ang naging lunas niya. Hayaan mo akong makapiling ka. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ako ang mananagot. Kapag naisip mo na ito ng mabuti, ibigay mo ang kalahati ng pendant na ito, pabalik sa akin. Kukunin kitang asawa. Nawala ang aking pagkabirhen, ngunit isang lalaki lamang ang aking nakasama, at iyon ay si Haring Noel. Hindi ako pumayag na pakasalan si King Noel, dahil kumakapit ako sa nararamdaman ko para sa kababata kong si Henry. Nangako siya na kukunin niya ako bilang asawa. Pero may iba siyang babae. Sylvia, pakilala ko sa iyo. Ito si Gloria Reed. Siya ang kukunin kong asawa. Ibinaling ko ang buhay at kalinisang puri para iligtas siya. Pero iniwan niya ako para sa iba dahil hindi na ako birhen. Pinutol ko ang ugnayan namin at pumayag na pakasalan si King Noel. Sandali lang, Ginoong Eton. Sabihin sa kanyang kamahalan na pumapayag ako sa kasunduang pampolitika. Pakakasalan ko ang hari ng Caron. Magaling. Sasabihin ko agad sa kanyang kamahalan. Isa pa, pakiusap, ibigay ito kay King Noel. Sabihin mong hindi niya ako kailangang bigyan ng lahat. Ano ang gusto mo, Jen? Levin? Gusto ko ng kapayapaan at masaganang dote. Pagkatapos noon, nilagdaan ng ating mga bansa ang 30 taong kasunduan ng walang pagsalakay. Nakuha ko ang aking masaganang dote at nakatakda akong maging reyna ng Charon. Pero binaliktad ni Henry ang lahat para kutyain at insultuhin ako sa publiko. Kalokohan, tigilan mo ang iyong walang saysay na satsat. Mapapatunayan ko na hindi nagsisinungaling si Sylvia. Henry, nakuha mo ang lahat dahil kay Sylvia. Gayunpaman, nahulog ka sa ibang babae. Iniwan mo siya at pinahiya. Kaya si Jen, Levin ang nagtanggol sa ating bansa sa labanan. Siya ang pakakasalan ni King Noel, kapalit ng kapayapaan sa pagitan ng ating mga bansa. Ngayon lang, nakikita kita kung sino ka pagkatapos ng maraming taon. Hindi totoo iyan. Sinasabi mo bang nagsisinungaling ang aking reyna? Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Si General Levin ay tapat sa kanya. Hindi ako makapaniwala na binago niya ang katotohanan at siniraan si General Levin. Siya ang kahihiyan ng Dorsa. Nakakadiri siya. Patayin siya. Kamahalan, patawad. Hindi ko alam na siya ang iyong reyna. Maawa ka sa akin. Hindi ka talaga nagsisisi. Natatakot ka lang sa may kapangyarihan. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Humingi ka ng tawad kay Sylvia, iyong kapwa-general, reyna ng Caron, at iyong kaibigan, na iyong pinagtaksilan. Sylvia, hindi. Kamahalan, maawa ka sa akin. Patawad. Huli na, Talia, aking latigo. Hindi ba lumpo ang kanang braso ni Gen? Levin, bakit may latigo? Siya na ang reyna ng Caron ngayon. Tutulungan siya ni Haring Noel. Tingnan mo, imbes na kanang braso, gamit niya ang kaliwa. Natuto na ako. Naging tanga ako. Hindi ko alam na ikaw ang reyna. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Sylvia, patawad. Hindi mo ba narinig na sinabi ko na ako ang reyna ng Caron ng ilang beses kanina? Ngunit noon, sinabi mong puro kalokohan iyon. Pinagluhod mo ako kay Gloria
At gusto mo akong gawing katulong sa kama. Lumpo ang kanang braso ko dahil sa iyo, pero ginamit mo ito para tuksuhin ako. Ito ay dahil sa kawalan mo ng utang na loob. Sinabi mong pakakasalan mo ako, pero naglalandian kayo ni Gloria. Ito ay dahil sa pagiging walang pusong buhong. Ako ang iyong kababata. Minsan ay nakiusap ka sa akin na pakasalan ka. Ngayon, pinilit mo akong lumuhod sa iyong kerida. Ito ay dahil sa pagiging dalawahan. Tigilan mo na, Sylvia. Mamamatay ako kung magpapatuloy ka. Kamahalan. May problema sa harap ng Nash Manor. Ano? Papuntahin agad ang mga tauhan doon. Ikaw naman ngayon. Maawa ka sa akin, Miss Levin. Hindi ako pumapatay ng taong walang kwenta. Kung wala ka namang ginawang mali, bakit ka natatakot? Ako. Wala kang masabi? Ako na ang magsasalita para sa iyo. Si Henry ay lubos na nabighani sa iyong pagkanta. Gusto mong pumunta sa Dorton? Kaya mo siyang hinimok na umatake sa gabi. Tama ba ako? Magsalita ka. Oh, anong walang kwenta at walang hiya na babae? Inilagay niya sa panganib ang ating bansa. Huwag kitang makita sa publiko. Gloria, ang dignidad ng isang babae ay nakabatay sa kanyang karakter at hindi sa kanyang kalinisang puri. Ang reputasyon ay nakukuha sa larangan ng digmaan at hindi sa mga laro ng pag-ibig. Maaaring hindi mo intensyon, ngunit ipinagkanulo mo ang ating bansa sa iyong mga gawa. Kahit hindi kita parusahan, hindi ka na rin magtatagal. Tara na, Sylvia. Sandali, kinuha ni Henry ang lahat ng aking dote. Ibalik mo. Kunin mo lahat. Kayong dalawa. Sige, diyan. Hindi mo kayang pakawalan, ikaw at si Gloria ay sumira sa aking pamana na kuwintas. Bayaran mo ako. Kamahalan. Galing ako sa isang ordinaryong pamilya, hindi katulad mo na galing sa Maharlika. Paano namin kayang bayaran ang iyong pamana? Kung hindi mo kayang bayaran, bayaran mo gamit ang iyong buhay. Hindi ka mahalan. Ako ay isang general ng Dorsa. Kung papatayin mo ako, magsisimula ka ng digmaan. Ang kasal ko kay Sylvia ay ipinagkaloob ng iyong hari para sa diplomasya. Ngunit sinira ninyo ni Gloria ito. Kahit paano, mapaparusahan ka. Hayaan ko ang iyong hari ang humarap sa iyo. Hindi ka mahalan. Darating ang mensahe ng hari. Herring Noel, iniimbitahan kayo ng kanyang kamahalan, Ms. Levin, Jen, Nash, at Ms. Reed na pumunta sa palasyo. Bakit tayo gustong makita ng kanyang kamahalan? Ginagawa niya ito para iligtas ako. Mr. Eaton, bakit kami pinatawag ng kanyang kamahalan? Hindi ako sigurado, Gen, Nash. Pero noong narinig ng kanyang kamahalan na may gulo sa iyong mansyon, galit na galit siya. Umurong ka. Alam ko, hindi kayo matitiis ng kanyang kamahalan na mga karon na hayop na ginagawa ang gusto ninyo dito, kaya pumunta siya para iligtas ako at suportahan ako. Mukhang hindi ka pa nasasaktan sa paghagupit. Gusto mo pa? Tumahimik ka, babae. Pilay ka lang. Napakahina ng kaliwang kamay mo. Ayos lang ako at wala akong sakit. Sasalungat ka ba sa utos ng kanyang kamahalan sa harap mismo ni Mr. Eaton? Bakit ka sigurado na pumapanig ang kanyang kamahalan sa iyo? Galit ang kanyang kamahalan, di ba? Galit siya sa inyong dalawa. Huwag mong isipin na mas mataas ka sa lahat pagkatapos maging reyna ni Haring Noel. Ito ay Dorsa. Wala kayong karapatan dito, mga karon na hayop. Mr. Eaton, sabihin mo sa kanila na tama ako. Sige. Gen, Nash, hindi ako mangahas na mag-assume. Mangyaring sumama sa akin at tanungin ang kanyang kamahalan. Mangyaring mag-una. Sasabihin ko sa kanyang kamahalan ang lahat ng nangyari ngayon at hayaan siyang humatol. Hindi alam ng kanyang kamahalan ang nangyari dito. Isa akong kilalang general ng Dorsa, sina Noel at Sylvia ay mga dayuhan na ngayon. Tara na, Gloria. Sigurado akong magsasalita ang kanyang kamahalan para sa atin. Wala ka ng pag-asa. Maglalatag ako ng 2 pang katotohanan para sa iyo. Bawat isa ay mas hindi malilimutan
kaysa sa nauna. Pagbati, kamahalan. Pagbate, kamahalan. Mangyaring tumayo. Salamat, kamahalan. Haring Noel. Wala kang galang. Paano? Bakit hindi ka lumuhod? Hindi ka rin lumuhod nang dumating ang utos. Ito ay lubos na kawalan ng galang sa Dorsa. Hindi ba? Ano? Ano ang gusto mo? Sasabihin ko sa kanyang kamahalan ang lahat ng iyong kasuklam-suklam na gawain ngayon. Maaaring ikaw ang hari ng Caron. Ngunit huwag mong kalimutan na nasa lupa ka ng Dorsa ngayon. Nagdulot ka ng kaguluhan sa aming teritoryo at binugbog mo ako, isang general ng Dorsa. Ganoon ba? Ang kapal ng mukha. Magsisi ka ngayon habang may pagkakataon ka. Ano ang masasabi mo sa harap ng kanyang kamahalan? Ano ang gusto mong ipaliwanag niya, Henry? Siyempre, dapat niyang ipaliwanag kung bakit niya binugbog ang isang opisyal ng gobyerno sa liwanag ng araw. Kamahalan, mangyaring itaguyod ang katarungan para sa akin. Ano ang gusto mong gawin ko? Kamahalan, ako ay isang mandirigma, hindi isang iskolar, kaya hindi ako kasing husay sa pagsasalita gaya ni Haring Noel at Sylvia. Akala ko si Sylvia ay pinipilit akong pakasalan siya. Dahil doon, kinuha ko ang kanyang dote. At pagkatapos? At pagkatapos, itong walang hiyang mag-asawa nagpakita ng kapangyarihan. At pinilit si Gloria na lumuhod, na dumihan ang kanyang damit. Tunay na walang hiya. Ang kamahalan ay matalino, si Haring Noel at Sylvia ay walang hiya, iaresto mo sila. Sinasabi ko na ikaw ay walang hiya. Bakit mo nasabi iyan, kamahalan? Nasa korte ka, pero ganyan ka kagaling magsinungaling. Sa tingin mo ba, ako'y isang mangmang at hangal na pinuno? Hindi ko iyan gagawin. Haring Noel, nagkamali ako sa aking paghatol. Ang aking kapabayaan ang nagdulot sa mga mangmang na ito na insultuhin ang iyong reyna sa publiko. Pinatay ko na ang lahat ng sangkot kanina. Kayo naman. Nasa awa na kayo ni Haring Noel at Reynang Sylvia. Kamahalan, Sylvia, ikaw ang magpasya. Ipadala sila sa hukuman ng katarungan. Tingnan natin kung paano sila. Pagkatapos pahirapan. hindi ako pwedeng pumunta doon. Hindi ko kaya ang mga parusang iyan. Sylvia, wag mo akong payapang pumunta doon. Sasampalin ko ang sarili ko bilang paumanhin. Kunwari na lang walang nangyari, sige na. Isa pa, kaya kong paluin ang sarili ko kahit ilang beses. Kung iyon ay makapagpapahupa sa iyong galit, pakisabihan ang kamahalan na magpakita ng awa. Kusa mo naman yung ginusto. Walang makakatulong sa iyo. Tama na. Sinasadya mong sirain ang Dorsa. Siraan ng Dorsa? Ako? Tama. Alam ng lahat, ako lang ang nag-iisang general sa Dorsa. Kung wala ako, sino ang magbabantay sa mga hangganan? Isa kang makasarili at hamak na tao. Dahil sa iyong pagnanais na maghiganti, ipinagsapalaran mo ang seguridad ng ating bansa. Kailangan ng Dorsa ang general nito. Ako ay kailangan, kaya hindi ako pwedeng mamatay. Sino ang nagsabi niyan? Nandito pa ako. Ikaw? Sinasabi mo ba gusto mong pumunta sa frontline? Sinusubukan mo bang gawing laughingstock ng mundo si Dorsa? Ang tagumpay ang nagtatakda ng halaga ng isang tao sa labanan. Kung ako ang mananalo, sino ang maglalakas loob na tumawa? Patuloy kang nahuhulog sa mga bitag ng kalaban. Jen, Nash, hindi ba iyon gagawin kang laughingstock ng buong mundo? Ikaw. Sinasabi ko sa iyo, iyon ay nakaraan. Iba na ngayon. Mas magaling na akong manlalaban ngayon habang ang iyong kanang braso ay baldado. Kaya, hindi ka makakalaban. Kung pupunta ka sa larangan ng digmaan, malamang mamamatay ka. Kamahalan, para sa kaligtasan ng ating bansa, mangyaring isaalang-alang ito ng mabuti. Mag-isip ng matalino, kamahalan. May gusto ka bang sabihin, Gen? Levin? Wala akong sasabihin. Walang dami ng usapan ang makakapantay sa labanan. Gusto kong lumaban kay Henry. Baldado ang iyong kanang braso. Paano mo lalabanan si Henry? Sigurado ka? Oo. Makinig. Pakakawalan kita kung manalo ka. Kung matalo ka, isuko mo ang iyong karerang militar.
Tatanggapin mo ba ang hamon na ito? Sige, walang problema. Ikaw mismo ang humiling nito. Wala nang saysay ang usapan. Laban na lang. Sylvia, Hen, Levin, Huwag mo akong pigilan. Hindi ako kayang talunin ni Henry. Ang yabang mo. Sige, laban na. Tigilan mo na ang daldal. Madali lang para sa isang general ng Dorsa ang makipaglaban sa isang babaeng baldado. Seryoso si Jen, Levin sa laban. Hindi niya magamit ang kanang kamay. Paano siya makakahawak ng sibat? Si Gen Nash ay lubos na sinanay at naging kampeon sa martial arts. Isa siya sa pinakamahuhusay na mandirigma. Dapat nakalimutan na ito ni Jen, Levin. Sylvia, maaari ka pang sumuko ngayon. Hindi ko makontrol ang lakas ng aking mga suntok. Baka aksidente kitang mapatay. Kung hindi ko siya lamangan, magiging walang kwenta talaga ako. Tigilan mo na ang daldal. Iisa lang ang resulta. Ako ang mananalo at ikaw ang matatalo. Sino ba ang nagsasabing mas mababa ang babae sa lalaki? Ano, puro swerte lang iyon. 10% lang ng lakas ko ang ginamit ko para subukan ang kakayahan mo. Akala mo ba talaga mananalo ka sa isang baldeng braso? Seryoso na akong lalaban ngayon. Tatalunin kita sa 3 galaw. Si Jen, Levin ay pwedeng gumamit ng kaliwang braso lang. Papaano siya mananalo? Masama to! May mamamatay ba? Ito ba ang tunay niyang kapangyarihan? Sandali. Si Jen, Levin ang nangunguna. Kadiri ka. Practice na practice mo ang kaliwang braso mo. Pero huwag kang magkamali, kahit 10 braso pa ang meron ka. Hindi ka pa rin makakapantay sa akin. Hindi ba ikaw ang henyo sa labanan? Na isa sa 1,000,000? Hindi mo kaya ang isang tamaan? Kalokohan. Makinig ka. Papatayin kita sa 2 galaw. Hindi ako matatalo sa isang babaeng baldado. Ito ay isang ilusyon. Mamatay ka, Sylvia. Mamatay ka, Sylvia. Pumunta ka sa impyerno. Ang kanang braso mo. Ito ay palag. Ngunit sapat pa rin para harapin ka. Imposible, tanggapin mo ang huling hampas mula sa akin. Tiyak na mamamatay ka. Maaari mo akong iwan, ngunit hindi ko isusuko ang aking karangalan. Natalo ka, Henry. Nakikita ko ba ito? Tinalo ni Gen, Levin si Gen, Nash. Panalo siya. Panalo si Gen, Levin. Hindi ba lumpo ang kanang braso mo? Sa mga dote na inagaw mo sa akin, may isang rejuvenation pill mula kay Noel. Nagbalik ito ng 1/10 ng aking lakas. 1/10 ng aking lakas ay sapat na upang talunin ka. Ito ang unang katotohanan na mayroon ako para sa iyo. Si Gen, Levin ay gumamit lamang ng 1/10 ng kanyang lakas upang talunin si Gen, Nash. Hindi ako katapat ni Sylvia sa lahat ng oras na ito. Kahit 10 tulad ko ay hindi pa rin siya katapat. Henry,
Huwag kang bitter. Ano pa ang sasabihin mo? Kamahalan, dahil nakipaglaban ako para sa Dorsa sa lahat ng mga taon na ito. Maawa po kayo sa akin. Hindi ba lahat ng nagawa mo ay galing kay Gen? Levin? Inagaw mo lahat ng kanyang kredito at karangalan. Inaakala mo bang tanga ako? Kadiri kang babae. Hindi ba pumayag ka na ako ang mag-claim ng lahat ng karangalan? Sinira mo ang iyong pangako. Henry, alam na ng kamahalan ang iyong mga lihim na pandaraya. Kung hindi ako nagsalita para sa iyo, matagal ka nang pinarusahan. Gen, Levin, hahayaan mo bang mag-credit ulit si Gen, Nash? Oo, kamahalan. Tinanong ko na ito sa iyo ng maraming beses. Pinagsisisihan mo ba ang pagbibigay ng lahat ng iyong karangalan at kaluwalhatian para sa ganyang tao? Hindi. Siya ay karapat-dapat. Nangako siya na ipapagawa sa kamahalan ang aming kasal kapag umangat na siya. Tatanungin kita muli. Pinagsisisihan mo ba ang lahat ng ito? Kamahalan, pinagsisisihan ko na ngayon. Kung tinupad mo ang iyong pangako at nanatiling tapat sa akin, masisiguro kong magkakaroon ka ng magandang buhay. Pero nahulog ka sa iba. Ngayong natalo ka, tuparin mo ang ating taya. Ginawa mo ito sa akin. Ano ang ginawa ko? Kung hindi dahil sa iyong mga karangalan sa digmaan, titingnan ba kita, isa kang brute sa katawan ng babae. Wala kang anumang biyaya at alindog ng isang babae, hindi ka maihahambing kay Gloria. Dati mo akong pinuri dahil sa aking kagalantihan. Ngayon, pinupuna mo ako dahil sa kawalan ng biyaya. Wala kang talento at karakter. Iniligtas ni Gloria ang aking buhay, ngunit hindi humingi ng anumang kapalit. Pero ikaw, iniligtas mo lang ako minsan, pero ginamit mo iyon para pilitin ako na pakasalan ang sirang gamit na tulad mo. Ano ang sasabihin ng aking mga yumaong ninuno tungkol dito? Iniligtas ka niya? Matagal ko nang gustong itanong kailan ka iniligtas ni Gloria. Huwag mong isipin na tanging mga babaeng parang mandirigma tulad mo ang makakapagligtas ng iba. Kayang gawin iyon ni Gloria. Noong ako ay naipit sa latian na gubat, naabutan ako ng nakalalasong singaw, nakahanap si Gloria ng mga halamang gamot at iniligtas ako. Nakalalasong singaw? Kung tama ang aking memorya, may basil. Sa mga halamang gamot na kinuha mo. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Tanga ka. Si Gloria ay hindi marunong magbasa. Ang alam lang niya ay mga bastos na kanta. Kaya ba niyang makilala ang mga halaman? Gloria, magsalita ka. Itinago mo ba ito sa akin? Ang halamang ito ay tumutubo sa matatarik na bangin. Siya ay isang mahinang babae. Paano siya makakaakyat doon nang hindi nasasaktan? Siya. Gumamit ako ng malaking pagsisikap upang mahanap ang isang tangkay ng basil. Tiniis ko ang nakakalasong usok at ibinigay ito sa iyo. Ngayon, sinasabi mong si Gloria ang nagbigay nito sa iyo? Ikaw ang nagligtas sa akin. Ito ang ikalawang katotohanan. Na mayroon ka para sa akin. Nakakatawa kung gaano ka walang alam. Hindi. Imposible ito. Imposibleng ikaw ang nagligtas sa akin. Sabihin mo sa akin, Gloria. Hindi ba ikaw ang nagligtas sa akin? Magsalita ka. Mag-isip ka muna bago sumagot. Kung hindi, ipapadala kita sa gubat para kunin muli ang halamang iyon. Hindi ko natagpuan ang basil. Si Miss Levin. Ano ang sinabi mo? Hintayin mo ako, Henry. Kukuha ako ng prutas para sa atin. Basil. Ikaw ang nagligtas sa akin. Oh, Henry? Kaya pala nawala ka noong bumalik ako. Noong tinitiis ko ang mga nakalalasong singaw, na in love ka kay Gloria. Paano ito nangyari? Masamang babae. Niloko mo ako ng matagal. Dapat kang mamatay. hindi! Dapat kang mamatay. Hindi! Tigil! Kung hindi ka nagpanggap na iniligtas mo ako, hindi kita titingnan.
Paano ka nakatatawa? Tumatawa ako dahil napaka-ipokrito mo. Anong sinabi mo? Mali ba ako? Magiging tapat ako. Inaamin ko na gusto kong umakyat sa social ladder sa pamamagitan ng pagiging asawa ng general. Inagaw kita kay Sylvia. Ikaw naman? Maaari mo bang aminin ang iyong kawalan ng puso? Nalin lang ako, akala ko iniligtas mo ako. Tigilan mo na yan. Dahilan lang yan sa iyong pagtataksil. Kinuha mo ang mga parangal ni Miss Levin at gusto mo rin ng magandang asawa. Ikaw ay isang mapagpanggap na ipokrito. Pumunta ka sa impyerno. Hindi para sa iyo ang lahat ng papuri ko. Para kay Miss Levin iyon. Siya ay mas mahusay kaysa sa iyo. 10,000 beses siyang mas mahusay kaysa sa iyo. Bukod sa pagiging lalaki. Wala ka. Kaawa-awa ka. Ano ang alam mo? Ha? Isa ka lang ignorante na babae nagtatahi at kumakanta sa isang silid. Alam mo ba kung ano ang tingin ko? Ako ay isang general. Hawak ko ang kapalaran ng isang bansa. Buwitre ka. Mamatay ka. Buwitre. Henry, nakakadiri ka. Paano mo nasabi na hawak mo ang kapalaran ng isang bansa? Sa harap ng kamahalan, pumatay ka pa ng tao. Kamahalan, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, pakiusap. Mga bantay, Hindi. Ngayon ang araw ng kasal namin ni Sylvia. Aalis na kami. iwan mo sa akin ang iba. Tara na, Sylvia. Magpakasal na tayo. Sylvia. Pakiusap, Sylvia. Hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Pinagsisisihan ko na ang lahat ngayon. Magkasintahan tayo mula pagkabata. Hindi ko akalain na ikakasal ka sa ibang lalaki. Sabihin mo sa kanyang kamahalan na nagsisisi ka. Sa iyong mga nagawa, ang kanyang kamahalan ay maaawa. Pwede ka pang bumalik. Bakit ako magsisisi? Dahil mahal mo ako. Hindi mo ba ako mahal? Minahal kita noon. Pinili kong magtiwala sa'yo at binigyan kita ng pagkakataon ng paulit-ulit. Tama na, kahit na malalim ang dati nating samahan. Kahit na, hindi ka pwedeng basta na lang magpakasal sa ibang lalaki. 10 taon na tayong magkakilala. Hindi siya makakapantay sa kung ano ang meron tayo. Ang kapal ng mukha mo. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo? Hayaan mong ipakilala kita. Si Gloria ito. Papakasalan ko siya. Sana hindi ka magsisi dito. Nakikita mo ba ito? Tingnan mo mismo. Walang sino man dito ang kukuha sa'yo bilang asawa. Kahit ang magkakatay at ang bantay sa gabi, ayaw sa sirang gamit na tulad mo. Sino pa ba ang maaari mong pakasalan? Alam ko. Gusto mong pakasalan ng isang lumpo na tulad mo at mga anak ng mga batang may kapansanan. Tama ba ako? Kailangan kong gawin ang lahat para protektahan ang ating bansa. Uhubaran at susuriin kita ng lubusan. Talagang magkakaroon ng mga alitan. Sa 10 taon nating pagsasama. Mahal kita noon. Hindi ito may kakaila. Mahal mo ba talaga ako? Kung sino ako? Oo, syempre. Hindi. Minahal mo ang aking katayuan bilang general ng Dorsa. Minahal mo ang mukha kong ito na pinuri. Minahal mo na ako ay birhen. Noong wala na ang lahat ng ito, tinuring mo akong basura. Tinapakan mo ang pagmamahal ko sa iyo sa harap ng lahat. Ininsulto mo ako ng paulit-ulit sa pamamagitan ng pagbanggit sa pagkawala ng aking pagkabirhen at ang aking kanang braso na baldado. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong nakakasakal na pagmamahal. Pasensya na sa lahat. Si Gloria ang umakit sa akin. Nakita mo. Siya iyon. Pinatay ko na siya. Wala nang makakasagabal sa atin. Magsimula tayong muli. Patay na si Gloria, pero mabubura ba nito ang lahat ng ginawa mo? Noong naglalandian kayo sa kampo, dinala mo siya sa iyong manor at nangako kang pakakasalan siya. Nakapagdesisyon ka na. Pinutol ko na ang lahat ng ugnayan sa iyo para tayong estranghero ngayon. Nakalimutan mo na ba? Pasensya na talaga. Sylvia, pasensya na talaga ako. Huwag mo siyang pakasalan, pakiusap. Anong
Anong karapatan mo para makialam sa kasal ko? Sabi mo lagi mahal mo ako, pero bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon ngayon? Tatanungin kita. Wala ka bang kasalanan? Ano bang kasalanan ang ginawa ko? Nawala ka ng 3 araw. Natulog ka sa kanya ng 3 araw. Hindi ba iyon totoo? Kung babalik ka sa akin, kalimutan ko na lahat iyan at gagawin kitang legal kong asawa. Legal na asawa? Tama iyan. Sumusumpa ako sa iyo na hindi ako kukuha ng ibang babae sa loob ng 5 taon. Kung gusto kong kumuha, hihingi muna ako ng pahintulot mo. Sila yuyuko rin sa iyo dahil asawa kita. Ang mga anak natin ay lehitimo at kasama sa aking talaang kanan. Maaari nilang mamana ang aking dukado. Sige. Wala akong pakialam sa lahat ng iyan. Wala akong pakialam. Mag-isip muna bago magsalita. Masisiguro mo ba na si King Noel ay hindi kukuha ng ibang babae? Sabihin ko sa iyo, siya ang hari ng Caron. Mananatili ba siyang tapat sa iyo? Nasa ibang bansa ka na walang malalapitan. Kung saktan ka niya, sino ang tutulong sa iyo? Masyado kang nag-aalala. Hindi kailangan ni Sylvia ng tulong. Hindi siya magdurusa sa tabi ko. Hindi ba masyado pang maaga para sa iyo ang gumawa ng ganyang pangako? May nagawa ka na ba para sa kanya? Siyempre, marami. Hindi ko siya pinakasalan dahil sa biglaang desisyon. Ito ay pinlano. Ano? Hindi niya kailangang lumipat sa Caron. Sa halip, bumili ako ng bahay sa Dorton bilang aming tahanan. Kung papayag si Sylvia, maninirahan ako sa Dorton kasama siya habang buhay. Imposible. Ikaw ang hari ng Caron. Paano ka nagkaroon ng bahay sa Dorton? Akala ko baka ayaw mong pumunta sa Caron, kaya bumili ako ng manor sa Dorton. Dito ako titira kasama ka. Ano sa tingin mo? Ikaw ang hari ng Caron. Paano ka mananatili dito? Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Isang beses lang tayo nagkita? Ito lang ang pangalawang pagkikita natin. Bakit ang bait mo sa akin? 2 beses mo lang ako nakita. Pero, libu-libong beses na kitang nakita. Larangan ito ng digmaan. Mapanganib ito. Kahit saan ka pa nanggaling, huwag kang tumakbo palayo. Kamahalan. Tingnan mo ito. Kaya ikaw pala ang lalaking iyon. Marami pa. Marami pa? Napakarami pa. Kahit si Jen, Levin ay babae. Napakatalino niya. Mahirap siyang pakisamahan. Saka nating hahabain. Kamahalan, siya ang namumuno sa mga tropa ngayon. Ako na mismo ang pupunta. Kaya, ikaw pala ang general na Caron na nagbigay sa akin ng sakit ng ulo noong mga taon. Sa 3 taon na iyon, hinangaan kita mula sa dilim. Akala ko ay itago ko na lang ang pag-ibig na ito magpakailanman. Akala ko nananaginip ako noong makita kita habang lasing ako sa droga. Sa 3 araw na iyon, paulit-ulit kong kinumpirma kung ikaw nga talaga. Ibinigay ka sa akin ng langit. Sylvia, hindi kita pababayaang tumakas ngayon. Hindi ko binili ang manor. Nang biglaan, ni hindi kita hiningi na pakasalan ng walang pag-iisip. Mahal na mahal kita. Kung pakasalan mo ako, hindi ka lang magiging lehitimong asawa. Ikaw ang magiging nag-iisa kong asawa. Ang ating anak ay hindi magiging lehitimo. Siya ang magiging nag-iisa kong anak. Ayos lang din kung ayaw mo magkaanak. Handang-handa akong makasama ka lang. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Ayos lang. May habang buhay pa tayo. Masasabi ko sa iyo ang lahat tungkol dito. Siya? Sylvia, wala pa akong nakitang babae na mas matapang at mas matalino kaysa sa iyo. Si Henry ay isang tanga. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Ngayon, maglakas loob ka bang sabihin na mahal mo si Sylvia? Huwag kang makinig sa kanyang mga walang katibayang pahayag. Sylvia, nagsisinungaling siya sa iyo. Okay lang kung nag-aalinlangan ka. Sa pamamagitan ng aking mga gawa ko, ito ipapakita. Tara na. Okay. Ako ay nasa iyong pangangalaga mula ngayon, King Noel. Sylvia, bumalik ka Sylvia. Huwag kang umalis. Sylvia,